Iyon, magandang araw sa tilat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang iyong lingkod, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, ay hingila pa ako ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe ng YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang mga kababayan, mayroon pang 15 araw itong kampo ni Arnie Teves para umapila mga kababayan at mabaliktad nga o baliktarin itong kautusan ng Manila RTC Branch 51 para sa pagkansila ng passport nitong si Arnie Teves mga kababayan. Pero ayon sa tagapagsalita ng Department of Justice na si Attorney Clavano, ay tututulan nila mga kababayan kung halimbawa apila man itong kampo ni Arnie Teves sa Supreme Court at haharangin nga ng Department of Justice dahil nga pinaghirapan ng Department of Justice mga kababayan para nga makansila itong passport ni Arnie Teves. Maganda itong development nga itong mga kababayan para nga itong si Arnie Teves ay hindi na makagalaw pa, hindi na makaalis pa ng Timor-Leste, no? Nahuling nakita nga ito at nandoon nga ito nananirahan ngayong itong si dating Congressman Arnie Teves mga kababayan. Liliit ang mundo ni Arnie Teves, hindi na ito makakatakas pa. Halimbawa, may plano itong lumipat naman ng ibang bansa, pero mga kababayan, sa tingin ko hindi ito alis ng Timor-Leste dahil nga itong Timor-Leste ay wala tayong extradition treaty. Hindi ito basta-basta maaresto hanggang nasa Timor-Leste ito mga kababayan. Hindi basta-basta makakapasok yung ating mga otoridad doon kung walang pahintulot mismo sa pamahalaan ng Timor-Leste mga kababayan. Hindi natin alam kung ano nang nangyari sa ginawang sulat ni DOJ Secretary Boying Remulla sa presidente ng Timor-Leste para nga ipa-deport nila yung ating kababayang si dating Congressman Arnie Teves mga kababayan na patuloy pa rin na nagtatago sa kanilang bansa. Yan, yun ang huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Tagal na namin hinihintay itong decision na to. Noong November pa kasi namin final yung motion to cancel the passport of former Congressman Arnulfo Teves. February 8, inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang utos na kansilahin ang pasaporte ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesman Assistant Secretary Mico Clavano, may kalahating buwan o 15 araw para maging pinal ang kautusan ng korte. Ito ay kapag walang anumang apila o motion for reconsideration na ihahain ng kampo ni Teves na maaaring magpaantala rito. Una nang sinabi ng abogado ng dating mambabatas na si Attorney Ferdinand Topacio na may mga legal remedy pang available sa kanila para baliktarin ang desisyon ng korte. Gagamitin anya nila ang lahat ng ito. Samantala, binigyang diin naman ng DOJ na tututulan nila kahit makarating pa sa Korte Suprema ang posibleng apela ni Teves. Maliwanag ng kagawaran na ang pagkansila sa passport ni Teves ay isa sa paraan upang lumiit ang mundo nito dahil hindi ito maaaring lumipat ng ibang bansa mula sa kung nasaan man siya ngayon. Kung umabot man sa Supreme Court, ay i-oppose talaga namin dahil sa tingin po namin, this is something that we will not let up on. Itong kaso na to ay nagpapakita ng impunity sa ating bansa. Una nang napabalita na nasa Timor-Leste ito at humingi ng asylum na ayon pa sa DOJ ay hindi naman pinagbigyan. Target ng pamahalaan na maibalik sa Pilipinas si Teves para harapin ang mga kasong murder kaugnay ng pagkamatay ni Governor Ruel Digamo at ilan pang sibilyan. Hindi na siya makapaglipat ng bansa pa. This is a very good development for us dahil yun naman talaga ang gusto natin na siguro to come back home and to face the charges like a man. Inatasan na rin ng korte ang National Bureau of Investigation o NBI para gumawa ng paraan na maiuwi sa bansa ang dating mambabatas. Ang tanong, kailan kaya mapauwi ng bansa natin itong si Arnie Teves mga kababayan? Yun ang dati pa itong problema, kung paano ba ito mapauwi itong si Arnie Teves dito sa ating bansa. Yun na nga, inamin naman ng DFA na hindi nila basta-basta kaagad-agad maaresto itong si Arnie Teves dahil nga sa problema natin na wala tayong extradition treaty mga kababayan sa bansang Timor-Leste. Yun ang pinag-isipan na ng ating pamahalaan kung ano ba yung ibang paraan para ito nga si Arnie Teves ay
talagang tuluyan ng mapauwi dito sa ating bansa mga kababayan at malitis na nga dito sa mga kaso na kaniyang kinakaharap mga kababayan. Kung wala naman itong kasalanan si Arnie Teves, dapat harapin niya sa korte yung mga kaso na naisampa na nga sa kanya mga kababayan at may mga warrant of arrest na ito. Ito yung napakabigat nito mga kababayan, itong terorismo na sinasabi nga na itong si Arnie Teves ay nagpupundok sa mga makakaliwa mga kababayan. Ibinunyag na nga rin ni dating PDEA chief na si General Dionisio Santiago na itong si Arnie Teves ay talagang may mga black army ito mga kababayan. Ito yung tinatawag natin na mga makakaliwang grupo na kalaban ng ating gobyerno. Kaya nga tama lang yung bansag nitong si Arnie Teves na isa itong terorista mga kababayan, dahil nga talagang totoo pala mga kababayan na itong si Arnie Teves ay nagpupundo sa mga makakaliwang tao na kalaban naman ng ating pamahalaan. Yun ang dapat talagang mapauwi na ito. At isa pang napaka-karumal-dumal na kaso, ito yung pagpatay nga kay dating Gobernador Will Digamo mga kababayan. Halos isang taon na yung pangyayari na yun kasi March no? Tapos nang buwan ngayon, February na. Mag-isang taon na pero hindi pa rin napanagot itong si Arnie Teves sa mga taong kaniyang pinapapatay mga kababayan. Labing isang tao kasama na nga itong si dating Gobernador Will Digamo mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Wala tayong upload kahapon mga kababayan dahil bakit ba wala tayong upload kahapon? May lakad yata ako kahapon mga kababayan. Yun ang shoutout kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan na taga ito si Ma'am Joyce taga Negros Oriental, at talagang sinabi ni Ma'am Joyce na totoo pala talaga na itong si Arnie Teves ay talagang may mga tauhan itong NPA mga kababayan. Nasa Santa Catalina daw nakapwesto itong mga tauhan ni Arnie Teves na tinatawag na mga Black Army, at may mga bahay daw doon ito sa kanilang mga tubuhan. Muli ako nagkakamali sa sinabi ni Ma'am Joyce. Yun ang shoutout na rin kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Danilo Monterdi. Shoutout kay Danilo Monterdi. Si Rondi hindi pala pwedeng iparesto sa Interpol. Yun ang kung may red notice itong Interpol, tapos ang problema nito wala tayong extradition treaty nga. Di ko lang masyadong alam kung itong Interpol ay pwedeng arestuhin itong si Arnie Teves kahit na wala tayong extradition treaty sa tawag nito mga kababayan sa bansang Timor-Leste. Shoutout na rin kay Mauricio. Shoutout kay Ramonida. Shoutout kay Jumidis Alas Idol taga Negros ito. Kay Agago ni Dun. Shoutout Robert Tawada ng Ilido, Palawan. Siya kay Feliciana Alubaton. Kay Hanji Gaming Rifle. Shoutout kay Roberto Lias, kay Romeo Insorio, kay Ma'am Judy Ma'am Judy ng saan pa ito si Ma'am Judy sa Qatar. Shoutout Ma'am Judy ng Qatar. Matagal na nating followers ito matagal na nating subscriber itong si Ma'am Judy, kapanahunan pa ni Idol Bigwas Tommy Abilik. Shoutout na rin, maraming salamat sa iyo Ma'am Judy. At shoutout na rin kay Idol City Saliha Baguhan na talagang nag-aabang kung kailan ba maalis to itong si Arnie Teves. Kay Gravel Monkey, shoutout Ronde TV lang sa kalam. Shoutout sa iyo Idol. Shoutout na rin kay Ada Romaldo. Shoutout kay Gaspar Rana, kay Alejandria Garcia Idol. Shoutout sa iyo. Kay Annette Flores at kay Salvador Intuna. Ihabol natin si LG Atilio. At shoutout kay Salde Espartero. Shoutout kay Anit Flores, kay Salvador Intuna at kay LG Atilio. Yun, at shoutout na rin kay Joe Finger. Na sinasabi niya, bumalik na dito si Joe Finger. Paano kaya ang proseso para mahuli yung hindot na Teves panot na yan? Gusto mo bang mahuli si Arnie Teves? Parang nagbago yata ang hit ng hangin. At shoutout na rin kay Romeo Insorio at kay Albert. Abay-abay taga Bohol ito. Yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.